Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1296, isang pahina na sagradong aklat. Napakamangha at makapangyarihang mantra. Isip ni Linfang, habang nakatingin sa mga monghe. Maraming malalakas na silweta ng mga cultivator ang kumikislap habang sila ay gumagalaw sa lahat ng direksyon. Boom boom. Nakakatakot na mga pagsabog ang umalangaw sa ulo ng mga tao. Namutla ang mukha ng maraming tao, ang mga mahihinang cultivator ay umubo pa ng dugo. Ang dambuhalang Buddha statue ay yumanig nang umabot ito sa antas ng lakas. Baliw ang bakla na iyon. Naisip ni Linfang na umuungol din sa sakit. Umubo pa siya ng dugo. Sa isang napakahalagang sandali, umalis siya. Sa kanyang lakas, kung hindi niya gagamitin ang espada ni Emperor Wu Tianjian, wala siyang makukuha at ang mantra ay nakakaapekto rin sa kanya. Ang malalakas na cultivator mula sa Celestial Thunder Temple ay gumagamit ng mga katulad na pamamaraan sa mga cultivator mula sa Janj, mayroon din silang mga pag-atake ng grupo. Isip ni Linfang. Ang gintong Buddha ay nakasisilaw habang siya ay sumigaw ng malakas at itinulak ang maraming tao palayo, pagkatapos ay sinampal niya ang isang pulutong at mas maraming tao ang lumipad palayo, ang mga mahihinang cultivator ay namatay pa. Gotcha! Sinira ni Linfang ang kanyang anteng-anteng at nagtago sa dilim. Nang bumangon siya pabalik sa ere, nakasuot siya ng puting damit at mukhang kumpiyansa at komportable sa kanyang normal na mukha at chi. Sumipol si Sword Chi at sa isang iglap, isang dambuhalang espada ang lumitaw sa harap ni Linfang. Itinuro ni Linfang ang pangalawang liwanag na napansin niya at sinabi sa malalakas na cultivator mula sa Janj. Pumunta ka at kunin ang isang iyon. Roger, young master. Sabay-sabay na sabi ng malalakas na cultivator. Muli silang naging espada at lumipat sa direksyon ng pangalawang liwanag. Ang mga mata ni Linfang ay kumikinang. Ang lahat ng malalakas na cultivator ay nakikipaglaban para sa mga kayamanan at ang pinaka-nakasisilaw na imperial na sandata ay ang pinakahinahangad. Sa kanilang lakas, hindi masyadong mahirap makuha ang item na iyon. Nagsimulang tumakbo si Linfang patungo sa pinaka-nakakasilaw na liwanag. Nagkaroon na ng malaking labanan doon at ang dambuhalang Buddha ay sinasampal ang mga tao. Sa sandaling iyon, iniunat ng dambuhalang Buddha ang kanyang kamay patungo sa pinaka-nakakasilaw na liwanag. Ang kamay na iyon lamang ay kayang tumanggap ng isang dosenang tao. Wala ng mga ilaw na nagniningning sa mga maliliit na mundo, ang mga ilaw sa paligid ng Buddha ay nag-iisa. Dinurog ng Buddha ang lupa gamit ang kanyang napakalaking kamay at ang lupa ay sumabog, isang bunganga ang nalikha na naiwan sa kinalabasan. Biglang tinamaan ng kidlat ang kamay ni Buddha at napahinto ito ng ilang segundo. Pagkatapos, ang kamay ay nagpatuloy sa paglipat ng pasulong. Taong Niyo. Sigaw ng isang Zone-level beast mula sa Island of the Thunderbirds. Sa di kalayuan, may lumitaw na nakakatakot na mga baka at tumatakbo sa kanilang direksyon. Ang isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi mula sa Wen Clan ay kumuha ng isang mahalagang payong at binuksan ito, na naglalabas ng mga walang laman na enerhiya sa espasyo sa kalangitan. Ang malakas na cultivator mula sa Wen Clan ay nawala at muling nagpakita sa harap ng nakakasilaw na liwanag na iyon. Pagkatapos ay ibinato niya ang kanyang payong sa ilaw para kunin ang treasure item. Asar! Sigaw ng isang cultivator sa langit mula sa Chi Clan. Sinuntok niya ang hangin, naging sanhi ito ng pagyanig at pinipigilan ang payong na umusad. Mamatay! Sigaw ng Zun cultivator ng Wen Clan. Lumipat ang kanyang payong patungo sa cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi mula sa Chi Clan. Ang payong ay naglalaman ng nakamamatay na abstruse energies na naging matutulis na ilaw. Akin yan. Galit na sigaw ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi mula sa Chi Clan. Parang walang ibang umiral sa paligid niya, ang tanging nakikita niya ay ang treasure item na iyon. Mabagal. Isang pares ng mata ang lumitaw sa hangin. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi mula sa Chi Clan ay biglang bumagal, ngayon ay mukhang natatakot. Si Kung Tu, sigaw ng cultivator sa tuktok ng Zun Chi layer mula sa Chi Clan. Pagkatapos ang payong ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi mula sa Wen Clan ay tumusok sa kanyang katawan. Mukha siyang walang pag-asa nang mamatay siya. Halika dito. Nakipagkamay si Kung Tu. Naging distort ang espasyo habang ginagamit niya ang kanyang celestial vision at nakatitig sa treasure item. Biz. Isang silhouette ang dumating at ang kayamanan ay biglang nawala. Ang mga tao ay namangha, sino ang kumuha nito? Ayan. Nakakita ang mga tao ng nakakasilaw na liwanag sa di kalayuan. Isang taong mula sa kalaliman ng mga pagdurusa. Na kailangang maging miyembro ng Abyss of Sufferings. Karaniwang mayroon silang mga espiritu ng anino, kaya pagdating sa pagnanakaw ng mga bagay sa gabi, sila ay mga propesyonal. Oh. Ang malinaw, malambing, dalisay, malalim, malalayong tinig ng Brahma ay nagpatuloy sa pag-awit. Ang mga ilaw ng Buddha ay nagpapaliwanag muli sa maliit na mundo at hindi kalayuan sa kanila, isang madilim na silweta ang lumitaw sa ilalim ng karamihan ng tao sa kalangitan. Hindi siya nakatakas, kung hindi ay maakit niya ang atensyon ng lahat, ngunit hindi niya akalain na ganoon kabisa ang mga ilaw ng Buddha. Mabilis na nakilala ng taong iyon ang panganib na kinaroroonan niya, kaya ang kanilang silweta ay naging isang itim na sinag ng liwanag nang sinubukan nilang tumakas. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang lumitaw ang ambon sa kanilang paligid. Mukhang nahuli sila sa isang ilusyon, at hindi sila makaalis.
Isang ilusyon, na nangangahulugan ng malalakas na cultivator mula sa Magic World, ang Heavenly Palace ay umaatake. Mamatay. Ang dambuhalang kamay ni Buddha ay umatake at walang pumihil dito. Ang dambuhalang kamay ay gumagalaw patungo sa malalakas na cultivator mula sa kalaliman ng mga pagdurusa. Kunin mo, sabi niya sabay hagis ng ilang singsing sa ere. Gayunpaman, walang pumapansin sa kanya at ang dambuhalang kamay ay umatake sa kanyang katawan. Gotcha. Durog na durog siya at may lumabas na itim na singsing, iyon ang tunay niyang singsing. Ang lahat ay nagbigay pansin sa kung ano ang nangyayari, gayunpaman, sa loob ng ambon, may isang babaeng humagalpak sa tawa. Mabilis na napagtanto ng karamihan na biglang may mga babaeng sumusubok sa kanila. Si Linfang ay nasa labas ng ilusyon, kalmadong nakatayo roon, pinapanood ang mga taong nakikipaglaban para sa kayamanan. Maraming tao ang nakakaunawa na ang mga unang nakakuha ng mga kayamanan ay sila rin ang pinakanakalantad, ngunit pagkatapos ay ayaw din nilang hayaan ang sinuman na kumuha muna ng mga kayamanan, dahil kung sila ay maghintay at pagkatapos ay ang mga tao ay tumakas kasama ang mga kayamanan, kung gayon sila ay magkakaroon walang pagkakataon. Sa makatuwid, maraming tao ang nagpasya na kumilos kaagad. Si Linfang ay masyadong mahina pa rin, hindi siya maaaring makipagsapalaran sa pamamagitan ng pag-atake kaagad. Kahit na hinugot niya ang espada ni Emperor Wu Tianjian, laban sa napakaraming malalakas na cultivator, wala siyang pagkakataong nakawin ang kanilang mga kayamanan. Kapag sumigaw ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, maaari nilang patayin siya sa kanilang boses ng mag-isa. Malapit nang matapos doon, isip ni Linfang na nakatingin sa malayo. Sa kabilang panig, ginamit ng malalakas na cultivator mula sa Janjang kanilang pag-atake ng grupo at malapit nang kunin ang kayamanan doon. Gusto ko rin ang isang iyon. Isip ni Linfang. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matatalim na ilaw. Inilabas niya ang isang hibla ng kamalayan at siniyasat ang lupa, kasabay nito, ang ilang patay na cultivator ay tumungo sa kanya. Kitang-kita niya na ang treasure item ay isang one-page na kasulatan. Marahil ito ay isang imperial na kasulatan, marahil kahit na ang 3 buhay na mga kasulatan. Kung ito ang 3 buhay na kasulatan at kung makuha ito ng mga taong iyon, hindi na sila babalik sa bahwang. Bulong ni Linfang. Kung may nakakuha ng imperial na kasulatan, hindi nila ito ibabahagi sa iba. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1297, pagnanakaw ng mga kasulatan. Nakatitig si Linfang sa ilusyon na iyon nang muling nagliwanag ang mga gintong ilaw. Ang mga nakakatakot na pagsabog ay tumunog nang masira ang ilusyon. Ang malalakas na cultivator na nakikipaglaban para sa isang pahinang libro ay muling lumitaw sa larangan ng pangitain ni Linfang. Sa maikling panahon, napakaraming cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ang namatay. Isip ni Linfang na sumulyap sa karamihan. Nakita niya ang ilang cultivator sa tuktok ng Zunchi layer ng Chiklan na pinatay at ngayon ay mas marami pang cultivator sa tuktok ng Zunchi layer mula sa ibang mga grupo ang napatay. Ang pinakamalakas na grupo ay ang grupo ng mga tao mula sa Celestial Thunder Temple, masyadong malakas ang kanilang pag-atake ng grupo. Walang sino man ang maaaring makipagkompetensya sa kanila sa ngayon. Sa di kalayuan, may mga malalakas na cultivator mula sa Bestial Imperial Palace na mukhang galit na galit. Kung ang daos na monghe ay hindi nagnakaw ng kanilang balahibo, sa kanilang lakas, maaari silang magnakaw ng ilang mga kayamanan man lang. Biz. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumipat patungo kay Linfang. Kumunat ang noon niya at nakita niya ang isang nakasisilaw at gintong silhouette na nakatayo sa hangin sa itaas niya. Si Mopang ang dakilang Oriental Greenfinch Rock. Napansin niya na si Linfang ay nagtatago sa kadiliman. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at walang pakialam na tumingin sa kanya. Ano na, sinabi ng manghuhula na ang daos ng monghe ang iyong tagapagtanggol, sino ba siya? Tanong ni Mopang. Ha? Kumunat ang noon ni Linfang at sinabi niya. Asar. Mukhang galit na galit si Mopang habang naglalabas siya ng malamig at nakakasilaw na enerhiya. Mopang. Ilang malalakas na cultivator mula sa Bestial Imperial Palace ang dumating sa tabi ni Mopang at umiling. Napakamatapang. Sabi ni Mopang. Binuksan niya ang kanyang mga pakpak at ikinumpas iyon. Ang kanyang nakakasilaw at gininto ang mga ilaw ay mabilis na sumilay sa kalangitan. Si Mopang ay tumalikod at umalis. Tiningnan siya ni Linfang ng mahinahon, bago sinabi. Kung may susunod pa, kukuha ko ng ilang roasted Great Oriental Greenfinch Rock para sa hapunan. Tumigil sa ere si Mopang at pinandilatan si Linfang. Gusto niyang bumalik at labanan na si Linfang. Huwag kang umatake, Mopang. Magkakaroon ka ng ibang pagkakataon mamaya. Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Bestial Imperial Palace. Mukhang natakot siya kay Linfang. Iniisip ng maraming tao na si Linfang ay baliw. Napatay pa nga niya si Qi Tiansheng, kaya makatuwiran na papatayin din niya si Mopang kapag nagalit siya. Talaga, Mopang, kapag mas malakas ka, bibigyan ka ni Emperor Pang ng mga imperial na sandata at magagawa mong labanan siya at ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Sabi ng isa pang malakas na cultivator. Hindi tiyak na papatayin ni Mopang si Linfang balang araw. Tumingon si Linfang at hindi na muling tumingin sa kanya. Para kay Linfang, si Mopang ay isa lamang ibon na nag-aakalang isa siyang dragon. Boom! Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang berdeng ilaw at nagliwanag sa itim na singsing. Pagkatapos, ang singsing ay nakakagulat na sumabog.
Ang mga kayamanan na nilalaman nito ay lumipad sa lahat ng direksyon, gayunpaman, ang lahat ay nakikita lamang ng isang bagay, ang isang pahinang gininto ang booklet. Kaagad, lahat ng malalakas na cultivator ay itinapon ang kanilang sarili sa booklet. Nahuhulog ito. Naisip ng karamihan. Ang malalakas na cultivator mula sa Bestial Imperial Palace ay maaaring kumilos ng mas mabilis kaysa sa iba. Sila ay lumulutang pababa tulad ng isang agila patungo sa isang daga. Huwag mong kunin. Kung gagawin mo, sasalakayin ka ng lahat at papatayin ka, sabi ng isang tao. Kung walang imperial na armas, imposibleng makuha ito. Ngayon na, isip ni Lin Fang. Siya ay tumalon pasulong at kaagad, isang espada ang gumuhit sa kalangitan. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian, Lin Fang. Hingal ang karamihan. Inalis ni Lin Fang ang espada ni Emperor Wu Tianjian sa huling sandali na ito para nakawin ang libro. Yung bastard. Isang cultivator ng Tianqi layer ang nangahas na harapin ang mga cultivator sa tuktok ng Zunqi layer. Hindi ka natatakot mamatay, tila. Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Si Lin Fang ay medyo mayabang. Ano ang nagpaisip sa kanya na may mga pagkakataon siyang makuha ang kayamanan na iyon? Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay isang nakakatakot na imperial na sandata, lahat ay natatakot dito. Tumigil ka, isip ni Lin Fang. Biglang umikot ang espada ni Emperor Wu Tianjian at lumikha ng puyo ng tubig. Lahat ng malalakas na cultivator sa likod niya ay biglang naliligo sa mga ilaw ng espada. Ang langit at ang espada ay iisa. Mamatay mamatay. Sigaw ng ilang malalakas na cultivator. Nagsimulang umatake ang lahat sa bagyo. Lumitaw ang isang butas sa bagyo at ang ilan sa malalakas na cultivator ay lumipad dito. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay bumalik sa mga kamay ni Lin Fang. Ang isang pahinang kasulatan ay nahuhulog pa rin mula sa langit. Boom! Sa lupa, maraming tao ang tumakbo upang saluhin ito. Isang malakas na cultivator ang tumalon at nasalo ito. Mamamatay ka, sabi ni Lin Fang. Iyon ay isang tao mula sa Bestial Imperial Palace. Gusto nilang tumakas mula sa mga ilaw ng espada, ngunit napakabilis nila. Boom boom boom! Isang nakakatakot na chi ang bumagsak sa kalangitan. Ang silweta ni Lin Fang ay kumikislap dahil hindi na siya naglakas loob na manatili doon, ito ay nagiging masyadong mapanganib. Ang libro ay patuloy na nahulog mula sa langit at may isa pang nagunat ng kanilang kamay upang saluhin ang libro. Gotcha! Isang kidlat ang tumama sa cultivator na iyon at siya ay sumabog, ang isang pahinang aklat ay patuloy na nahulog. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang itim na demonyo. Itim na damit, mahabang buhok, mala-demonyong layunin. Inunat niya ang kamay at nahulog ang libro dito. Ang Netherworld Demon Emperor. Ang mga tao sa langit, biglang huminto. Muling nagpakita ang demonyong emperador, ngunit bakit? Siya ay nakasuot ng parehong itim na damit, siya ay may parehong itim na buhok, ang kanyang mala-demonyong layunin ay umaangat sa langit. Talagang nakakatakot ang itsura niya. Iyon ba ay isang hibla ng kamalayan na iniwan ng demonyong emperador? Naisip ng karamihan. Asar. Walang pakialam na sigaw ng isang tao. Biz. Sa sandaling iyon, may nagtapon ng sarili sa Netherworld Demon Emperor. Gayunpaman, ang Netherworld Demon Emperor ay tumingin sa taong iyon at bigla silang natakot. Ang katawan ng cultivator ay biglang napalibutan ng mga itim na enerhiya at siya ay nagiging isang demonyong alipin. Ang taong iyon ay sumigaw ng nakakatakot at tumakbong parang baliw. Ang mga tao ay lumunok, ang kanilang mga mukha ay namutla. Iyon ba talaga ang Netherworld Demon Emperor? Hindi ako naniniwala sa iyo, mamatay ka. Galit na sigaw ng iba. Marami pang iba ang sumuko sa Netherworld Demon Emperor. Itinaas ng Netherworld Demon Emperor ang kanyang ulo at sinulyapan sila. Kaagad, sinimulan ng demonyong chi na sirain ang kanilang mga kaluluwa. Magpakamatay ka, sabi ng isang malalim na boses ng demonyo. Maraming tao ang nagsimulang kumbulsyon ng marahas. Ang mga katawan na naagnas ng demonyong chi ay nagpapakamatay at unti-unting bumagsak. Magpakamatay. Nakatayo pa rin doon ang Netherworld Demon Emperor. Lahat kayo gustong mamatay, sabi ng isang malamig na boses. Takasan. Galit na sigaw ng tao. Takot na takot ang mga tao nang tumakbo sila palayo sa lahat ng direksyon. Sa sandaling umalis sila, ang Netherworld Demon Emperor ay nawala pabalik sa kadiliman. Hindi napansin ng karamihan na may nagtatago sa dilim at tumatawa ngayon. Si Lin Fang iyon. At ang mga taong nagpakamatay lang ay ang mga bangkay na kinokontrol niya. Ngayon, ang Netherworld Demon Emperor ay may one-page na kasulatan, kaya wala itong kinalaman kay Lin Fang, tama ba? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1298, ang pagiging agresibo ni Lin Fang. Ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi mula sa Wen Clan, na nasa langit pa rin, ay tumigil at nakasimangot. May mali. Bulong ng isang cultivator mula sa Wen Clan. Sa unang pagkakataon na nakita niya ang Netherworld Demon Emperor, kahit ang mga emperador ay hindi makatingin sa kanya. Kaya naman natakot ang lahat. Kaya naman, nang makita ng lahat ang Netherworld Demon Emperor kanina, automatikong natakot ang lahat, lalo na nang magsalita siya. Pagkatapos, tumingin siya sa ilang malalakas na cultivator at pinatay ang mga ito, na naging dahilan para mas matakot ang mga tao. Gayunpaman, bakit nag-iwan ng thread ng kamalayan ang Netherworld Demon Emperor doon?
Bukod sa, hanggang sa oras na iyon sa maliit na mundo, lahat ay maaaring kunin ang lahat ng gusto nila. Kaya bakit niya kukunin ng isang pahinang gininto ang libro? Bakit ang isang diwa ng kamalayan na umiral sa libu-libong taon ay nagnanais ng isang pahinang gininto ang libro? Ang mga cultivator mula sa Wen clan ay hindi lamang ang nag-isip ng ganoon, lahat sila ay tumigil at mukhang nag-iisip. Sa di kalayuan, isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ang nakinig sa mga cultivator mula sa Wen clan na usapan. Pagkatapos ay sinabi ng isang cultivator mula sa Wen clan. Nakakita ka rin ba ng kakaiba? Ano sa tingin mo? Tanong ng taong iyon. Pagkatapos ay nagkatinginan sila at saka tumingin sa malayo. Makalipas ang ilang minuto, lumipad na sila pabalik sa lugar na iyon. Mayroon ng ibang mga tao doon, at agad nilang napagtanto na nawala ang Netherworld Demon Emperor. Parang may nanloko sa atin. Sabi ng isang tao. Siguro si Lin Feng, malamang nakinuha na niya ang isang pahinang gininto ang kasulatan at baka pinapakita niya ang Netherworld Demon Emperor. Sabi ng isang taga Tianlong Divine Castle. Slash. Isang nakasisilaw na espada ang lumitaw sa kalangitan, ang mukha ng nagsasalita ay namutla. Ito ay ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Boom! Yung kausap lang biglang nawalan ng bisa, yung mga kakampi niya. Pagkatapos, ang espada ay gumalaw pabalik sa kamay ng isang binata. Tingnan mo ang iyong mga salita. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Bumangon siya sa hangin, hawak na ngayon ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Lin Feng, isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Tianlong Divine Castle. Narito ang napakaraming cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi at nakakagulat na may mga taong gumagawa ng chismis na ako, isang cultivator ng layer ng Tianchi, ay maaaring gumawa ng mga ganoong bagay. Hindi ako sapat na malakas para itago ang sarili ko bilang Netherworld Demon Emperor. Kung gusto mo akong patayin, huwag kang gumamit ng mga dahilan para bigyang katwiran ang iyong sarili. Dapat mamatay ang mga ganyang klase ng tao. Sabi ni Lin Feng. Huwag kalimutan na noong kumalas ang Netherworld Demon Emperor mula sa selyo, umakyat ka sa langit at nagsanay sa paglilinang sa mga itim na ulap, tiyak na ikaw iyon. Ang sabi ng cultivator ng tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Tianlong Divine Castle. May hawak siyang dragon scepter sa kanyang kamay. Slash. Sumipol si Sword Chi at lumitaw sa kalangitan ang pinakamalakas na cultivator ng Janj. Itinuro ni Lin Feng ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle at sinabing, patayin ang lahat ng tao mula sa Tianlong Divine Castle. Maglakas loob ka ba? Ang cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay mukhang galit na galit. Napaawang ang bibig ni Jian Mo. Nabaliw ang young master. Nais ba niyang lipulin ang Tianlong Divine Castle? Patayin sila, at ang isang iyon ay akin. Sabi ni Lin Feng na tumatalon patungo sa cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Nakatitig siya kay Lin Feng, o mas tiyak, sa espada ni Emperor Wu Tianjian na hawak ni Lin Feng. Ang espadang iyon ay isang imperial na sandata at maaaring pumatay ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Roger, young master. Sagot ni Jian Mo, paano makikipagkumpetensya ang karamihan sa mga bayani ng Janj? Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Tianlong Divine Castle ay nakatitig kay Lin Feng habang naglalabas ng hindi kapani-paniwalang bestial chi, gayunpaman, tumingin si Lin Feng sa kanya na walang pakialam. Kinasusuklaman niya ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle, at kung magkakaroon sila ng pagkakataon na patayin siya, gagawin nila. Tinulungan pa nila si Chi Yun noong isang araw. Kaya ngayon, nagkaroon ng pagkakataon si Lin Feng na patayin sila, kaya bakit iba ang pakikitungo niya sa kanila? Napakalupit. Naisip ng ibang mga cultivator. Mas mabuting huwag masaktan si Lin Feng. Napatay niya ang isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Chi clan, napatay pa niya si Chi Tiansheng na may dugong imperial. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay isang espesyal na kasangkapan para kay Lin Feng. Kung hindi siya malupit, iisipin ng mga tao na kaya nila siyang i-bully ayon sa gusto nila. Sa pamamagitan ng pagbunot ng espada ni Emperor Wu Tianjian, sinasabi niya sa mga tao na kapag nasaktan nila siya, papatayin niya sila. Kasama ni Jian Mo, ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay maaari lamang mamatay, pagkatapos ng lahat, ang Tianlong Divine Castle at Janj ay magkaiba. Maraming maimpluwensyang imperial na grupo ang nagpadala ng ilang medyo malalakas na tao, samantalang ang malalakas na cultivator mula sa Janj na naroon ay mga taong pinadala ni Lin Feng at pinili niya ang pinakamalakas na cultivator mula sa Janj. Bukod dito, ang Tianlong Divine Castle ay patuloy na nawawalan ng mga item at mga tao samantalang si Janj ay patuloy na nanalo. Nakatitig pa rin si Lin Feng sa mga cultivator mula sa Tianlong Divine Castle na ngayon ay hindi kumikibo. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Tianlong Divine Castle ay hindi nang ahas na kumilos dahil ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay natakot sa kanya. Hindi gumalaw si Lin Feng dahil bukod sa cultivator na iyon, may iba pang maimpluwensyang imperial na grupo sa hindi kalayuan. Sila ay hindi mabilang na mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi na may mga imperial na armas sa kamay. Wala silang oras na sayangin doon. Kahit na hindi sila magkaaway, kumikita sila sa laban na ito. Kung ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay wala sa kamay ni Lin Feng sa anumang punto, sasamantalahin niyon ng iba at papatayin siya. May galit na sumigaw.
Lin Feng, papatayin ka ng Tianlong Divine Castle. Kumunat ang noo ni Lin Feng at sinabing, kailangan mo ba akong bigyan ng babala? Alam na niya na gusto siyang patayin ng Tianlong Divine Castle, ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Castle ay pinapatay ni Janj, ang mga nakakakilabot na hiyawan ay humahagulgol. Mabilis lang, patay na ang lahat ng malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Lin Feng, Janj, pagsisisihan mo ito. Sabi ng natitirang cultivator na inangkin ni Lin Feng. Ang kanyang silhouette ay kumikislap habang lumilipad. Simula nang umabot ako sa ganito, wala akong pagsisisihan. Isip ni Lin Feng. Dahil isinantabi na nila ang lahat ng mga pagsasaalang-alang para sa mukha, sa susunod, baka magpakita ang mga emperador. Tara na. Kumikislap ang mga silhouette ng ibang tao. Hindi nila nakuha ang pinaka-nakakasilaw na isang pahinang gininto ang kasulatan kaya kinailangan nilang maghanap ng iba pang mga kayamanan. Bukod pa rito, walang makatitiyak na si Lin Feng ang nagnakaw ng isang pahinang gininto ang kasulatan. Hindi man lang sila kumbinsido na si Lin Feng ang gumawa nito, kung tutuusin, paano makakahanap si Lin Feng ng isang taong kamukha ng Netherworld Demon Emperor para kumilos para sa kanya? At saka, paanong titingnan ni Lin Feng ang makapangyarihang mga cultivator na iyon at gagawin silang patayin ang kanilang sarili? Kahit na hindi ito ang Netherworld Demon Emperor, ito ay dapat na isang nakakatakot na Demon Cultivator. Hindi nila malalaman na ang Netherworld Demon Emperor ay hindi peke, ito ay isang thread ng layunin na nakapaloob sa 9 Netherworld's demonic song ng Netherworld Demon Emperor. Anyways, dahil hindi nila masigurado na si Lin Feng ang gumawa nito, bakit nila susubukan na labanan siya? Kahit na ang Bestial Imperial Palace ay alam na ang Diviner ay nagsabi na ang Daoist Monghe ay ang tagapagtanggol ni Lin Feng, ngunit hanggat hindi nila nakikita silang magkasama, hindi nila siya aatake. Ang lahat ay nakasalalay sa lakas. Nakuha mo ba? Tanong ni Lin Feng kay Jian Mo gamit ang telepathy, pagkaalis ng lahat. Ginawa namin. Parang ilang sinaunang kasulatan. Sagot ni Jian Mo, nakuha na ni Lin Feng ang isang pahinang kasulatan, ngunit nakakuha din si Jian Mo ng mga sinaunang kasulatan. Ibigay mo sa akin. Sabi ni Lin Feng. Nasa kamay pa rin niya ang espada ni Emperor Wu Tianjian, at hanggang sa bumalik si Yandi, mas mabuting itago ito. Noon, kapag pumayag siyang gamitin lamang ito ng 3 beses, hindi pa sila nagkasundo kung gaano katagal niya ito magagamit sa bawat pagkakataon. Kaya, maaari niyang patuloy na gamitin ito hanggat gusto niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1299, sinipa palabas ni Yandi ang lahat. Binigyan ni Jian Mo si Lin Feng ng singsing na may nakasulat sa loob. Gusto mo ba? Tanong ni Lin Feng kay Jian Mo. Nagulat si Jian Mo, marahil ay may mga hindi kapani-paniwalang sinaunang kasulatan sa loob, syempre naisip niyang gamitin ito. Iyang master, umabot na sa limitasyon ang lakas ko. Alam ko kung ano ang kaya ko at hindi ko na kayang umunlad. Gusto lang ni Janj na maging emperador ka at gawing top dog muli si Janj. Sabi ni Jian Mo na nakayuko. Sinadya niya ang sinabi niya. Kung nagawa niyang maging emperador, iingatan niya sana ang espada ni Emperor Wu Tianjian at ginamit na niya ito. Ngayon, maaari lamang umasa si Janj na si Lin Feng ay magiging isang emperador, dahil kung walang emperador, malapit nang mawala si Janj. Tumanggo si Lin Feng at sinabi, kapag naging emperador na ako, maghahari tayo sa gitnang bahwang. Salamat, young master. Sabi ni Jian Mo na nakayuko. Pumunta at tingnan kung makakahanap ka pa ng mga kayamanan at ibigay ang mga ito sa mga tao sa Janj. Sabi ni Lin Feng. Ang malalakas na cultivator mula sa Janj ay yumuko muli kay Lin Feng, at pagkatapos ay umalis. Ang lahat ay nakikipaglaban na sa loob ng maliliit na mundo para sa kayamanan. Bumangon si Lin Feng sa himpapawid at lumipat patungo sa isang bulubundukin. Dama pa siya sa tuktok at naupo ng naka-cross-legged. Nakakuha siya ng 2 kayamanan, sapat na iyon para sa kanya. Gusto niyang hintayin si Yandi na bumalik para paalisan ang lahat. Sa kadiliman, nagpatuloy ang mga ingay ng labanan sa buong gabi. Halos nakalimutan na ni Lin Feng ang lahat ng nasa paligid niya, naramdaman lang niya ang hangin na tumatama sa kanyang balat at buhok. Matapos ang tila mahabang panahon, sumikat ang araw at tumira ang mga bagay-bagay. Ito ay naging lubhang kalmado, nakakatakot. Maraming tao ang namatay noong gabing iyon at maraming tao ang nakakuha ng kayamanan. Ang mga nakakuha ng pinakamaraming kayamanan ay mula sa mga maimpluwensyang grupo ng imperial, lalo na sa mga mayroon ng imperial na armas. May iilan na nagnakaw ng mga sandatang imperial, ngunit nabaliw sila dahil may mga tatak ng mga emperador sa mga sandatang imperial na iyon. Kahit na si Lin Feng ay hindi kailanman naisip na salakayin ng mga tao na may layuning nakawin ang kanilang mga imperial na armas. Si Qiyong Chi ay nagnakaw ng isang imperial na sandata, ang balahibo ni Emperor Pang. Ngunit walang bakas dito at kahit na mayroon, malamang nababaguhin ito ni Qiyong Chi gamit ang siyam na Netherworld's Demon Lotus. Mo Pang, wala kaming nakuha dahil ninakaw ng mga bastard na iyon ang ilang bagay na nakuha namin. Sabi ng isang tao, sa ibang lugar. Galit na galit ang mga miyembro mula sa Bestial Imperial Palace. Nang walang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi at wala ang kanilang mga balahibo, ang iba pang maimpluwensyang mga imperial na grupo ay dumaan sa kanila. Kahit na nakakuha sila ng kayamanan, ano? Kapag naging emperador ako, papatayin ko sila.
Papatayin ko ang lahat ng aking mga kaaway, si Lin Feng, ang mabahong daos na monghe, silang lahat. Agresibong sabi ni Mupang. Kailanman ay hindi siya napahiya gaya ng ginawa niya sa maliliit na mundong iyon. Hindi mo kailangang maghintay ng ganoon katagal, sa panahon ng pagpupulong ng mga emperador, makakapatay ka ng ilang tao pagkatapos. Sabi ng katabi niya. Tama, papatayin ko ang ilang tao sa pagpupulong ng mga emperador. Sabi ni Mupang. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw at napasimangot sila. Ang nakasisilaw na liwanag ay tumawid sa kalangitan at lumipad sa isang bundok, sa kamay ng isang binata at pagkatapos ay sa kanyang katawan. Ito ay isang pahina ng espiritu ni Lin Feng. Bumalik na si Yandy. Ito iyon. Naisip ng ilang cultivator na panandali ang nakakita ng liwanag bago ito mawala. Yung anak sa labas. Naisip ng ilang tao na sumunod sa liwanag kay Lin Feng. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay nasa harap ni Lin Feng, kaya walang gustong umatake sa kanya. Mga mahal kong kaibigan, tiwala ako na magaling ka. Walang pakialam na sabi ng ilang tao. Pagkatapos, nakita ng mga tao ang isang taong nakasuot ng damit, nakatayo sa isang itim na lotus sa hangin. Talagang binago ng maldita na daos na monghe na iyon ang siyam na Netherworld's Demon Lotus. Nakita nila kung gaano kalakas ang 9 Netherworld's Demon Lotus, nasira niya ang sky-absorbing picture scroll kahit na. Saglit lang tayong nagkita noong nakaraan. Ngayong muli tayong nagkikita, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong imperial na sandata. Ang 9 Netherworld's Demon Lotus ay dumiretso patungo sa isang cultivator sa tuktok ng Zunchi layer na may hawak na Thunder Hammer. Isa itong cultivator mula sa Island of the Thunderbirds. Maglakas loob ka ba? Sigaw ng cultivator na iyon habang itinataas ang martilyo. Sa isang kidlat, pumutok ang kidlat patungo kay Yandy. Bumukas ang demonyong lotus at mabilis na pumulupot kay Yandy. Ang kidlat ay bumagsak sa demonyong lotus at nasunog. Binigyan kita ng pagkakataong Thunderbird, at hinayaan mo itong madulash. Sabi ni Yandy na nakangiti sa malamig na paraan. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang sarili sa cultivator. Biz. Bumangon ang Thunderbird sa hangin, gayunpaman, malamig na umungol si Yandy. Ang kanyang mga mata ay napakaitim, na parang may mga demonyong lotus sa kanyang mga mata. Kasabay nito, nawala siya sa kinaroroonan niya at nagpakita sa harap ng Thunderbird. Nakatitig siya ng blanco sa cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Island of the Thunderbirds. Sa pagtitig pa lang sa kanya ay agad na siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang mga mata, na para bang nasusunog. Ang nakakatakot na demonyong lotus ay bumaba mula sa langit, inapi ang Thunderbird, at binalot siya. Pagkatapos, ang mga itim na apoy ay nahulog mula sa langit at ang martilyo ng kulog ay napunta sa kamay ng Daos Monghe. Ayoko ng ganito. Sabi ni Yandy na inihagis ang sandata sa Demon Lotus. Sino pa ang may imperial na armas, ipakita mo sa akin. Sabi ni Yandy, dahan-daang lumingon. Namutla ang mga mukha ng mga taong iyon, lahat ay gustong umalis. Nakikita ko, kapag hindi niya maalis ang mga imprint ng mga emperador mula sa mga sandata ng imperial, itinatapon na lang niya ang mga ito. Isip ni Lin Feng, kung hindi siya kailanman magtapon ng isang imperial na sandata ng ganoon. Gusto ko ang dalawang maliliit na mundong ito at sa hinaharap, magsasanay ako ng paglilinang dito. Lahat ng tao dito ay may isang oras na lang para umalis bago ko patayin ang lahat sa loob. Sigaw ni Yandy ng napakalakas, ang kanyang boses ay kumakalat sa lahat ng dako sa maliliit na mundo. Sino ang lalaking iyon? Baliw siya kung sa tingin niya ay kaya niyang itago ang dalawang maliliit na mundong iyon para sa kanyang sarili. Panuuri ng iyong mga salita, iyon ang taong nakipag-away sa mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi gamit ang isang imperial na sandata kahapon. Pinatay niya ang isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Bestial Imperial Palace at ninakaw ang kanilang balahibo. Sinira rin niya ang sky-absorbing picture scroll at ninakaw ang siyam na Netherworld's Demon Lotus. Ngayong binago na niya ang siyam na Netherworld's Demon Lotus at inangkop ito para sa sarili niyang gamit, wala nang makakapidyo sa kanya. Bastos. Tinakaw niya ang 9 Netherworld's Demon Lotus at dahil hindi makakapunta ang mga emperador dito, walang makakapatay sa maldita na daos na monghe na iyon. Mula ngayon, kanya na si Zuyu. Naisip ng maraming cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Wala na masyadong treasures dito, kaya hindi na masyadong big deal. Bumalik tayo sa lalawigan ng Bahwang. Naisip ng karamihan. Ang mga tao mula sa Janj ay lumipad papunta kina Lin Feng at Jian Mo, bamulong. Iyang master, ano ang dapat nating gawin? Bumalik sa Yangzhou City. Sabi ni Lin Feng na tumayo. Bumangon siya sa himpapawid at nagsimulang lumipad pabalik sa Yangzhou City. Ang maliliit na mundo at Yangzhou City ay mayroon na ngayong isang karaniwang hangganan, kailangan lang nilang gumawa ng isang hakbang bago pumasok sa isa sa mga maliliit na mundo. Kumbinsido si Lin Feng na kaya ni Yandy ang lahat, siya na ang bahala sa mga iba. Sige. Sabi ng malalakas na cultivator na nakayuko. Pagkatapos, bumangon sila sa himpapawid at lumipad patungo sa Yangzhou City. Mabilis na umalis ang lahat. Tatay, nanay, isa sa mga mundong iyon ay ang kay Empress Qi na naglalaman ng Celestial Qi. Ang isa pa ay ang maliit na mundo ng Netherworld Demon Emperor na naglalaman ng makapangyarihang demonyong Qi.
Alin ang gusto mo? Magagamit natin ang isa sa kanila bilang bagong lokasyon para sa ating imperial na palasyo. Sabi ni Lin Fang. Ang kanyang pamilya ay hindi nakaimik, gamit ang isang maliit na mundo para sa kanilang imperial na palasyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1300, nakasisilaw na sinag. Munting Fang, sigurado ka bang okay lang? Tanong ni Lin Hai. Maaari bang salakayin ni Lin Fang ang maliliit na mundo? Tatay, huwag kang mag-alala, sa loob ng ilang araw ay magiging kalmado muli si Zuyu. Mula ngayon, ang Yangzhou City ang magiging pasukan sa imperial na palasyo ng Zuyu. Sabi ni Lin Fang na nakangiti at tumatango. Ngayong nakapagbigay na si Qiyong Chi ng mas malakas na deployment spells, hihilingin ni Lin Fang sa kanya na protektahan ang dalawang maliliit na mundo, ang paligid ng bulubundukin ng Yunhai, at Yangzhou City. Itatatak din niya ang maliliit na mundo para sa palasyo ng imperial na magsanay lamang ng paglilinang. Hindi kayang ipaalam ni Lin Fang sa sinumang hindi niya pinagkakatiwalaan, na malaman ang tungkol sa mga planong ito, lalo na ang mga nakakaalam na konektado siya kay Yandy. Piliin natin ang maliit na mundo ni Empress Shi. Nakangiting sabi ni Lin Hai. Alam niyang hindi nagbibiro si Lin Fang. Sige, tatay, tutulungan mo akong pamahalaan ang Yunhai Sect. Umaasa ako na balang araw ay mabubuhay ito, mas malakas pa kaysa dati. Sabi ni Lin Fang. Kailangan niyang ipaghiganti ang Yunhai Sect, siya ay walang katapusang pasasalamat sa kanila at hindi makakalimutan ang tungkol sa utang na iyon. Ito na ang naging pinakamalakas na sekta sa bansa, pamamahalaan ko ito ng maayos. Nakangiting sabi ni Lin Hai. Salamat tatay. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Wala siyang masyadong oras para doon mag-isa. Nang maglaon sa araw na iyon, ang daos na monghe ay naglakbay sa buong maliliit na mundo, nakasakay sa kanyang siyam na Netherworld's Demon Lotus at ang kanyang demonyong apoy ay umulan. Baliw ang daos na monghe na iyon, kaya walang gustong masaktan siya. Lalong nainas ang mga tao dahil, bukod sa dalawang maliliit na mundo, nilusob niya ang isang bahagi ng bulubundukin ng Yunhai at isang bahagi ng Yangzhou City, ang imperial na lungsod ng Zuyu. Mag-isa, nilusob niya ang ikalimang bahagi ng Zuyu. Mukhang kailangan na nating umalis. Sabi ng mga cultivator mula sa Wen Clan. Bumalik tayo sa Bahwang. Sabi din ng ilang tao mula sa Bestial Imperial Palace. Lumipas ang 3 araw. Ang mga naiwan ay nakatayo sa labas ng maliliit na mundo, ngunit hindi na nila makita ang loob. Ang mga espasyo ay napapalibutan ng itim na ambon, na ginagawang imposibleng makakita ng kahit ano. Sa sandaling iyon, nakatayo si Lin Fang sa maliit na mundo ni Empress Shi kung saan matatagpuan ang kanyang imperial na palasyo. Nakasandal si Duan Xingye sa kanya, mukhang nag-iisip siya. Gusto niya ang imperial na palasyo ni Empress Shi. Mukhang wala na tayong kailangang baguhin, maaari kang manirahan dito kung ano ito. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Inikat niya ang kanyang ulo at iniunat ang kanyang kamay at kinaladkad si Liu Fei patungo sa kanya. Tumiti si Liu Fei sa isang matangkad na paraan at samandal din kay Lin Fang, tulad ni Xingye. Lin Fang, sigurado ka bang ayaw mo kaming dalhin sa ibang bansa para maglakbay? Nakangiting tanong ni Xingye. Masyadong delikado. Kapag mayroon akong sariling maliliit na mundo doon, isasama kita pagkatapos. Sabi ni Lin Fang sa malumanay na paraan. Sige, bilisin mo, nakangiting sabi ni Xingye. Ano man ang mangyari, saysa ngayon siya sa anumang sinabi ni Lin Fang. Dapat mong mabuntis siya, pagkatapos ay maaari siyang manatili sa bahay at alagaan ng sanggol. Sabi ng isang tao sa background. Lumitaw si Qiyong Chi sa itaas nila, na muling nagpahiya kay Lin Fang. Hindi ko pa sinisimulan ang sarili kong dugo, at kailangan ko munang maging emperador. Sabi ni Lin Fang na itinaas ang kanyang ulo. Pagkatapos makalusot sa Zone Cultivator, kailangan niyang paikliin ang kanyang dugo at pagkatapos ay maihatid niya ito sa kanyang mga anak. Bukod dito, kung mas malakas ang dugo ng mga magulang, mas magiging matalino ang kanyang mga anak. Maaaring mangyari ang isang aksidente. At sa anumang kaso, kapag sapat na ang iyong lakas sa hinaharap, maaari mong palitan palagi ang dugo ng iyong mga anak. Nakangiting sabi ni Yandy. At saka, sa akin bilang isang lolo, ang iyong mga anak ay tiyak na magagaling. Nasabi ko na ba na gusto kong maging lolo ka ng mga anak ko? Tanong ni Lin Fang. Si Yandy ay magtuturo ng masasamang bagay sa kanyang mga anak. Sa tingin mo ba magiging masamang lolo ako o ano? Galit na sabi ni Yandy. Sige, si Yandy ay isang dakilang emperador, kaya natural lang na kumilos siya bilang lolo sa ating mga anak. Nakangiting sabi ni Xingye. Naiintindihan ni Xingye, sabi ni Yandy kay Lin Fang. Pagkatapos ay bumangon siya pabalik sa ere. Hindi nakaimik si Lin Fang, nakangiti lang. Bumangon din siya sa hangin at damapo sa isang bato sa ibang lugar. Isang-isang pahinang gininto ang kasulatan ang lumitaw sa kanyang harapan. May selyo. Bulong ni Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinalapot ang ilang sword chi sa kanyang mga daliri at hinawakan ang libro, ngunit hindi pa rin niya masira ang selyo. Batang lalaki. Kinamayan ni Lin Fang ang kanyang kamay at lumabas ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Bata, maaari mo ba akong tulungang buksan ang selyo na iyon? Tanong ni Lin Fang sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Itinutok ng espada ni Emperor Wu Tianjian ang libro at inatake ito. Ang mga gintong ilaw ay kumikislap at isang kaluskos na tunog ang lumitaw. Ang selyo ay nasira. Biz. Isang liwanag na sinag ang bumagsak sa kalangitan.
Sa lalong madaling panahon, ang deployment spell ay na-activate at ang itim na apoy ng demonyo ay umatake sa sinag ng liwanag. Gayunpaman, sinira ng liwanag ang deployment spell at tumagos dito, nag-iwan ng butas sa mga ulap. Ha? Hindi pa handa si Lin Feng para doon. Bumangon siya sa hangin at tinawid ang deployment spell sa butas. Inangat niya ang ulo niya at pinagpatuloy ang panonood sa walang humpay na liwanag na iyon. Slash. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumaba mula sa langit, napakaliwanag kaya kinailangan ni Lin Feng na ipikit ang kanyang mga mata. Nang muli niyang buksan ang mga ito, nagkaroon ng nakakatakot na unos. Tila hinihigop ang mga ulap sa butas na iyon. Kasabay nito, marami pang iba ang nagtaas ng ulo at nakita ang butas. Walang ingay at kahit na napakalayo nito sa kanila ay halos lahat ay nakikita ito. Tumagos ba ito sa langit? Isip ni Lin Feng habang nanginginig siya sa naisip. Ano nga ba ang ilaw na iyon?